Hello guys, magandang araw po sa inyong lahat. Turuan at patnubayan tayo ng Panginoong Hesus sa pag-uusapan natin ngayon sa pamamagitan ng Espiritu Santo na isinugo upang tulungan tayong unawain ang hiwaga ng mga salita ng Diyos. Ang isyu sa episode ng video natin ngayon ay tungkol sa predestination. Isang uri ng paniniwala na bago pa ipanganak ang tao ay mayroon na itong tiyak at sigurado na patutunguhan sa langit ba o sa impyerno. Sa paniniwalang ito, walang bahagi ang tao sa patutunguhan nito sa kabilang buhay. Nasa Diyos lang ang lahat ng pagpapasya. Kahit na ano pa ang gawin mo sa buhay, maglingkod ka sa Diyos ng buong buhay mo, walang kabuluhan ang lahat ng ito kapag hindi ka napili para iligtas. Sa kabilang banda naman, kahit wala kang ginagawa basta pinili ka ng Diyos, ligtas ka na. Ang dahilan, pinili o elected ka na para sa kaligtasan. Sinipi ko mula sa Wikipedia tungkol sa meaning ng predestination upang mas lalo pa nating maunawaan ang kahulugan nito. Unconditional election, also known as unconditional grace, is a Reformed doctrine relating to predestination that describes the actions and motives of God prior to His creation of the world. When He predestined some people to receive salvation, the elect, and the rest He left to continue in their sins and receive the just punishment, eternal damnation, for their transgression of God's law as outlined in the Old and New Testament of the Bible. God made these choices according to His own purposes, apart from any conditions or qualities related to those persons. Malinaw, ayon sa kanilang belief, na ang pagpili ay ginawa ng Diyos na hiwalay sa anumang kondisyon ng quality of life ng bawat tao. Ang doctrine of predestination ay yakap ng mas nakararaming mga Kristiyano sa buong mundo. Ang malaking bilang ng mga simbahan na nagtataguyod ng doktrinang ito ay ang mga churches na mayroong background o kaya ay nanggaling sa Baptist at Presbyterian. Ang minority nito ay matatagpuan rin sa ilang hanay ng Pentecostal, Assemblies of God at ilang mga independent Christian churches. Ang doktrinang ito ay unang itinuro ni Augustine of Hippo, pero mas lalong naging tanyag sa ilalim ng pagtuturo ni John Calvin. Ang mga taong sumusunod sa doktrina na ito ay pangkaraniwang tinatawag na Calvinist. Ngunit ang tanong, gaano katotoo ang paniniwala na ito? Talaga bang ang Diyos ay nagtalaga na ng kahantungan ng mga tao bago pa siya isilang sa mundong ito? Namimili lang ba ang Diyos ng kanyang ililigtas? Ang alam ko kasi sa Diyos ay Diyos ng katarungan. Sa Juan chapter 5 verse 29, sinabi ng Panginoong Hesus, sila'y muling mabubuhay, lahat ng gumawa ng kabutihan ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan, at lahat ng gumawa ng kasamaan ay paparusahan. Ang linaw ng mga talatang ito, ibig sabihin, hahatulan ng Diyos ang tao ayon sa kanyang mga gawa. Ang mabuting mga gawa ay dadalhin sa langit, pero ang masama ay parurusahan. Ngunit ayon sa predestination doctrine, hindi pa lumalabas sa mundong ibabaw ang bata ay may parusa na agad. Anong klaseng isipan yan? Hindi masyadong nag-iisip ang creator ng kaisipan na ito. Ayaw kong sabihin na ganoon na rin kung mag-isip ang mga tagasunod nito. Bakit ganito ako kung magsalita? Mayroon akong dahilan at alam ko tama ang dahilan ko. Hindi nyo ba naiisip na ginawa ninyong malupit ang Diyos? Paano? Tayo ngang mga tao ay sumisigaw ng human rights. Nagagalit tayo kapag mayroong inaaping maliit ng isang malakas na tao. Ginagamit pa nating reference ang Diyos sa pagpapairal ng katarungan. Tapos ngayon, sasabihin natin na pinarurusahan ng Diyos ang tao kahit hindi pa ito nakagagawa ng kasalanan. Mga ungas,
Hindi nyo ba alam na ginagawa ninyong number one violator ng human rights ang Diyos? Hindi ba ang Diyos ay Diyos ng katarungan? Bakit ninyo sinasabi na parurusahan ng Diyos ang gusto niyang parusahan ng walang dahilan? Hindi ba ang parusa ay consequences ng mga ginawa mo? Bakit ka naman parurusahan ng Diyos sa impyerno nang wala ka pang ginagawa? Talaga bang malabo kayo kung mag-isip? Dahil sa inyong turo, ginagawa ninyo na hindi nag-iisip ang Diyos. Sa inyong palagay, mapalad ka kung mapagtripan ka na mapunta ng langit, pero malas ka kapag napagtripan ka na mapunta ng impyerno. Ganon na ba ang paraan ng Diyos sa pagpasok ng tao sa langit? Ayon lang sa kursunada niya, daig pa ng Diyos ang bandido sa kanto ng daan na nag-aabang ng kanyang biktima. Malas ka kung makursunadahan ka ng Diyos na biktimahin. Ano ang laban natin sa Diyos kung italaga niya tayo sa impyerno? Pinahintulutan ba tayo ng Diyos na isilang sa mundong ito upang pagkatapos ay itapon sa impyerno? Mayroon ba tayong pwedeng gawin para makaiwas sa lakas ng kanyang kapangyarihan? Ano yan? Pinaglalaruan ba tayo ng Diyos? Laruan lang ba ang tingin ng Diyos sa atin? Hindi ganito ang pagkakilala ko sa Diyos. Pero dahil sa inyo, lumalabas na malupit at abusado sa kanyang kapangyarihan ng Diyos. Ginagawa niya ang gusto niyang gawin at walang makakapigil sa kanya. Hindi ba ang Diyos ay Diyos ng pag-ibig? Hindi ba dapat ang Diyos ay kumikilos ayon sa panuntunan ng pag-ibig? Sa tingin ninyo, mga tagasunod ng predestination, ang magparusa sa inosenteng tao ay ayon sa panuntunan ng pag-ibig? Dahil sa inyo, nagiging ungas na rin ang Diyos. Ginagawa ninyo siyang salbahe, matapang, malupit at manhid. Kung talagang totoo ang paraan ng Diyos sa kaligtasan ng tao ay ayon sa process of unconditional election, ang turo ng Diyos na maging makatarungan at magmahalan sa bawat isa ay mga utos na wala ng integrity. Hindi na ito dapat paniwalaan dahil siya na nag-uutos ay gumagawa ng walang katarungan at hindi marunong magmahal. Sinisira ninyo ang salita ng Diyos at sinisira ninyo mismo ang Diyos. Kaya nagkakamali ng pag-intindi ng mga talata ang mga taong ito dahil hindi nito kinukuha ang pangkalahatang mensahe ng Biblia. Ang paraan ng mga ito ay sisipi ng partikular na mga talata pagkatapos ay itatapal nila ito sa kanilang kaisipan. Hindi nila nabibigyan ng katarungan ang mga talata na binabasa. Madalas ang bawat salita na nabanggit ay mayroong dahilan na pinaghuhugutan. Bago tayo maglapat ng interpretasyon, kailangan nating isaalang-alang ang mga sumusunod na payo. Una, bakit niya sinabi ang mga salita na yan? Ikalawa, ano kaya ang dahilan? Ikatlo, mayroong mga talata na kapareho ng talata na ito. Ikaapat, tingnan ang pangkalahatang misyon ng Diyos sa buong mundo. At panglima, tingnan ang pangkalahatang katangian ng Diyos. Dapat muna nating ikonsidera bago maglapat ng anumang kahulugan ang limang payo na ito. Bukod riyan, dapat ding tingnan ang bawat konteks. Ngayon, silipin natin ang konteks. Pagdating sa usapin ng pagliligtas, hindi umasa ang Diyos sa mga tao upang ito ay maisagawa. Bagamat tagsikap ang Diyos na turuan ng tao na sumunod sa kanyang kalooban para maging karapat-dapat ang mga ito na humarap sa kanya. Hindi naman ito nagpabaya para iasa na lang sa mga tao ang lahat ng kanyang mga plano. Alam kasi ng Diyos na hindi ito magagawa ng tao dahil sa likas nitong kahinaan. Dahil diyan, sa una pa lang ay inihanda na ng Diyos ang lahat ng kanyang mga plano. Ito ang dahilan kung bakit pumili siya ng iilan upang ang mga ito ang maging tagapagdala ng kanyang plano. Walang anumang pagsisikap ang tao para sa kanyang sariling kaligtasan. Lahat ng ito ay gawa ng Diyos. Pinili ng Diyos si Abraham hindi dahil napaka-espesyal ang tingin nito. Pinili siya ng Diyos upang may sakatuparan nito ang kanyang plano na iligtas ang buong sanglibutan. Ang sovereign authority ng Diyos na pumili ay hindi nito ginagamit upang magtangi at mamili kung sino lang ang gusto niyang, kundi
upang matupad niya ang kanyang plano na iligtas ang mga tao. Kung hindi ito gagawin ng Diyos na mamili, hindi mangyayari ang plano nito dahil walang qualified na tao upang magsagawa ng kanyang plano. Ang mga taong pinili niya ay hindi nangangahulugan na karapat-dapat at matuwid ang mga ito kasi nga ang lahat ng mga tao ay nagkulang sa pamantayan ng Diyos. Nang gumawa ng desisyon ang Diyos na piliin si Abraham, hindi ito nakatingin sa kanyang sarili kundi sa pangangailangan ng mga tao. Dahil diyan, hindi nito ginamit ang kanyang standard sa pagpili. Sa halip ang ginamit nito ay habag sa tao. Ito ang sinabi ni Pablo sa Romans 5:8. Ngunit ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin noong tayo'y makasalanan pa. Habag ang ginamit ng Diyos nang abutin niya tayo. Nakatingin ang Diyos sa kalagayan ng mga tao. Kung hahayaan niya lang ang mga ito, walang makakaabot sa kanyang pamantayan dahil ligaw ang tao at hindi nito alam ang daan ng katwiran. Kung magkagayon, walang pag-asa ang tao na maligtas. Dahil diyan, sa halip na standard niya ang pairalin, mas pinairal nito ang kanyang habag. Kung hindi mahabagin ang Diyos, walang taong maliligtas. Ito ang ibig sabihin ng mga talata na sinabi ni Pablo sa Romans 9:15. Mahahabag ako sa nais kong kahabagan at maaawa ako sa nais kong kaawaan. Ang dahilan ng pagpili kay Abraham ay habag ng Diyos para sa lahat ng mga tao. Pinili siya upang kasangkapanin ng Diyos para iligtas ang mga tao. Pinili siya hindi dahil matuwid at wala siyang kasalanan kundi dahil mahal ng Diyos ang lahat ng mga tao. Ayon sa Genesis 12:3, ang sa iyo'y magpapala ay aking pagpapalain at ang sa iyo'y sumumpa ay aking susumpain. Sa pamamagitan mo lahat ng mga bansa sa daigdig ay aking pagpapalain. Ang mga talata na ito ay hindi pwedeng gamitin para bigyang katwiran ang doctrine of predestination. Malinaw na ginawang kasangkapan ng Diyos si Abraham upang pagpalain ang lahat ng mga bansa. Sa pamamagitan mo, lahat ng mga bansa sa daigdig ay aking pagpapalain. Ang pagpapala na binabanggit dito ay sigurado ako na hindi ito tungkol sa material na bagay. Dahil ang material na bagay ay pwedeng makuha ng tao, may Diyos man ito o wala. Ang pagpapala rito na tinutukoy ay tungkol sa kaligtasan ng tao. Ang kaligtasan ay hindi kayang gawin ng tao, kaya Diyos ang gumawa nito. Sa initial plan ng Diyos para iligtas sa mga tao, kailangan niya munang mamili upang kasangkapanin ito na maging bahagi ng God's roadmap for the salvation of human being. Dito na natin mababasa ang mga talata na naglalahad ng mga naging hakbang ng Diyos sa pagpili ng mga tao sa banal na kasulatan. Katulad ng alam natin, ang lahi ni Abraham ang pinagmulan ng Misaya, ng Kristo na isinugo ng Diyos upang maging tagapagligtas ng buong sanglibutan. Malinaw, base sa naging aksyon ng Diyos, ang tao ay pinipili niya hindi para iligtas ito, kundi para gamitin ito sa kanyang plano. Pero sa kasalukuyan, ang age of election ay natapos na nang isinilang na ang Kristo. Sa pagsilang ng tagapagligtas, ang mode of election ay pinalitan na ng Diyos ng mode of offering. Dati, ang tao ay nakakalapit sa Diyos kung pipiliin ka niya. Ngayon, makakalapit ka sa Diyos kung tatanggapin mo ang inihahandog niya sa iyo. Ito ang malinaw na nakasaad sa John 3:16. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya binigay niya ang kanyang kaisa-isang anak, upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Si Jesus ay ibinigay sa atin ang mga salitang, ang sinumang sumampalataya ay nangangahulugan na walang pinipili ang Diyos sa mga ililigtas niya. Ang lahat ay pwedeng maligtas, basta't sumampalataya lang sa kanyang anak. Sa kasalukuyan, ang universal plan of salvation ng Diyos para sa lahat ng mga tao ay nakatuon sa kanyang anak na kanyang isinugo. Si Jesus ang sentro ng gawa ng Diyos para sa kaligtasan. Sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesus sa ginawa nito sa cross,
ang tao ay magkakamit ng kaligtasan. Sa bagay na ito, walang pinipili ang Diyos sa mga ililigtas niya. Ang tanging requirement ay manampalataya ka sa Panginoong Hesus. Paniwalaan mo na siya ay sinugo ng Diyos upang iligtas ka. Maling-mali ang mga tagapagtaguyod ng kaisipan ng predestination. Binaluktot ng mga ito ang kasulatan at iyan ay malaking sagutin ninyo sa Diyos. Ang sabi ng Biblia, ang sinumang sumampalataya ay maliligtas, kayo naman ay baliktad. Ang sinumang pinili ng Diyos ay maliligtas. Gumagamit pa rin kayo ng salitang pananampalataya pero parang nagsisilbi lang ito na palamuti dahil ang pangunahing aral ninyo ay predestination. Nilalagyan ninyo ng pampalsa ang salita ng Diyos. Hindi ninyo nalalaman kayo ang halimbawa ng dagdag bawas sa Biblia. Ang gawain natin ay pangaral ang dalisay na salita ng Diyos, ngunit kayo ay binabaluktot ninyo ang kasulatan. Sa mga tagapagtaguyod ng predestination, magsisi na kayo ng inyong mga kasalanan at iwanan ang doktrina na iyan. Hindi yan galing sa Diyos.